Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Kumusta po? O, sana mababait tayo pagdating ng Pasko. Yan. Para alam na this, di ba? Alam na this. Ngayon pa lang, magpakabait na tayo. Yan, para mailagay-lagay na tayo sa listahan ng mga tao-tao sa paligid, ganyan. May mga bago ka bang bibigyan ng regalo maliban sa mga line-up ng mga yung listahan mo dati? Hindi ko pa naiisip, partner, kasi iniisip ko, partner, saan muna kukuha ng budget? Uy, matatapos na ang September. Doon muna tayo. Diba sabi mo dati September pa lang nag-start ka na? Nagbago ka na ba this year? Hindi naman. Ganun pa rin naman ako this year. Start ng lista. Bakit? Ba, masama ba maglista? Lista-lista ngayon, muna. Correct. Ngayon, ang pagbibigay ng regalo sa listahan ay depende dun sa budget. Oo, di ba? sabagay. Kapag ang budget ay sakto lang, ang dami na pong malalaglag sa listahan. Ang dami nanganganib. Correct. Kaya nga yung sinasabi ni partner na kailangan magpakabait para kahit anong mangyari, kahit magkagipitan man ng budget, hindi ka malalaglag sa listahan. Kasi kung merong kaunti, kahit 2 guhit yan. Sitaw, Baguio beans. May 2 guhit na kasamaan ng ugali. Yan. Meron at malaki po ang posibilidad. Nalaglag ka sa listahan. Kung kanino mang listahan yan. Kaya magugulat ka, na parang, bakit last year meron siya? Last year meron siyang regalo sa akin. This year, wala na. O alam na this. Ay, iba-iba. Maaaring meron kang 2 guhit ng kasama ng ugali o meron din siyang 5 kilo. Yan, yung usual na nagbibigay, 5 kilo ng kalugihan sa negosyo. Diba? Pwede din. Diba? Walang kita this year. Correct, walang kita. Iba yung abundance. Yan. Iba yung grasya last year compared with this year. Yes. May mga ganon. So ikaw na tumatanggap na lang, wag kang dyan. Ikaw na nga lang itong tagatanggap. Ikaw pa itong ang daming comment, 'di ba? Ang issue mo. Ang dami mong issue, 'di ba? Bakit kaya last year bongga? This year wali, 'di ba? Dami mong issue, friend, 'di ba? May 5 guhit ka ng kasamaan. Naku, malaki yung chance na maliligwak ka. Naku, maliligwak ka talaga sa listahan kapag may mga ilang guhit ka talaga ng kasamaan, di ba? Ang dami na nagsisale. Yes. Oo, makikita po ninyo kapag kayo po ay naglalakad-lakad sa mga malls, madaming ka makikita ng mga sale, di ba? Sa online, ang dami na pong nakikita mga sale. So, yung mga iba talaga, nagsastart na po talaga sila. Di Totoo. ba? Sinong tao o kaninong regalo yung inaabangan mo na magbibigay sa'yo? May ganun, di ba? Meron favorite na ninong at ninang. Alam ko tong ninong kong to, generous siya. Laging bongga regalo niya sa akin. Kumbaga parang hindi yan magpapatalo. Yan, di ba? Siya ang pinakabongga sa lahat ng mga bongga. Ano siya talaga? Jabongga. Mula gabi hanggang umaga. Ganon. Hindi ko na lang... Natawa lang yung mga batang 90s. Yung mga batang 90s. Jabongga. Di ba? So yung ninong mong jabongga. Oo, yung ninong at ninang kong jabongga, partner. Syempre hindi ako maglalaglag ng mga names. Kasi, syempre, partner, kapag nakabanggit-banggit ng pangalan, may nakikinig ngayon. Sabihin, ay, bongga pala yun. I-message. Ayun nga. Magkakaroon ka ng kaagaw. Correct. Competition. Diba? Ano talaga ito? Maging sakim na po tayo. 10 guhit ng kasakiman. Hindi, wala akong parang every year na inaantabayanan na kasi parang... Kliyente. Di ba meron tayong dati, ganyan? Oo. Tapos na-loss.
Dati kapag Dati jabongga-jabongga sila, jabongga no? talaga. As in, sobrang taas ng mga binibigay nila na mga gabewang yung mga regalo correct. nila. Tapos siksikliglig at umaapaw na lahat ng produkto nila nandun. Meron. At hindi lang yung lahat ng mga produkto nila. May mga singit pa ng mga imported. Tama, produkto din nila sa ibang bansa. Oo. May Diba? mga gano'n na every year dati. Inaabangan natin yan. yun. Ano kaya yung mga pasabog? Kailan ba sila na-lost? Hindi ko. Basta na-lost sila. Somewhere along the Baka road. nakitaan ka kasi ng limang guhit. ng kasamaan. Baka, may posibilidad talaga. Oo. Correct. Tsaka naalala mo dati, yung pag, kunyari binati mo lang sa radyo, ang mabaitong tambalan. Correct. Magpapadala sila ng Agad-agad. 10 cases ng alak, boxes of alcohol. Hihirit ka lang ha. As in, ka lang basta hihirit ka lang talaga. Oo, the next day nandyan na. Correct. Ay, magkaiba tayo ng iniisip. Iba pa yung iba pa yung alcohol. Iba pa yung dun sa pangmalakas o multinational company. Oo. 'Di ba? Tsaka dati mga kabisyo kaya talaga nagche-change eh. 'Di ba? And the people change, clients change, mga regalo they change, yung budget they change. Lagi po natin tatandaan yan na nagbabago po talaga lahat kasi may tambalanisa tayo na nag-Dear Nicole and Chris. Mamaya i-set aside na lang natin. So yun yung mga eksena talagang dati, grabe talaga. Tsaka dati inaabangan partner, talaga natin yun. Yung appliances partner. Yes. Ako bongga din talaga yun. Correct. Nililinis namin yung bahay kasi para mag-space. True, ang dami talaga every month. Ayun, na-lost din. Ano nangyari? Hindi ko rin alam kung ano nangyari along the way. Kasi nga, people change, priorities change, nagbabago din ang direksyon, di ba? Correct. Naalala ko talaga yung moment na yun. I-deliver na daw. Usog mo yung sopa, Kasi ang dami namang appliances na ipapadala sa'yo eh. Oo, totoo. Diba? Mga gano'n na, as in, natatandaan ko dati, yung nanay ko meron siyang, meron siyang water station dati. Talagang, ilang years sa atin yung appliance na yun eh. So nakailang ikot tuwing Christmas party kasi ilan lang naman ang tao niya para mga 7. Lahat yun partner nakatanggap ng either electric fan, TV, o kaya ano ba yung mga produkto nila, may washing machine, mga ganon. Tapos ako, ay naku, bigyan sila lahat. Ganon. Tapos ngayon, ngangi. Wale, ngangi. Yung mga pangmalakasan na may mga ganon. Kung nakaantabay din po yung mga tao nakapalibot sa amin. Oo, correct. Kapitbahay natin. Sa true, kamag-anak, ganyan. Kasi alam nila na posibleng maambunan din, di ba? Basta wala kang dalawang guhit ng kasamaan. May pag-ambun yan. May mga ganun. Pero yun nga, nagbabago eh. 'Di ba? So kung dati ganun ang bigayan o ganyan yung mga kliyente mo, dadating yung panahon hindi na. Kasi maaring iba na rin yung priorities nila. Ganun. Alam mo, umalis na doon. Correct. Totoo. Wala na yung contact mo doon, 'di ba? Yung mga ganun. Pero at least ito po yung mga magagandang mga alaala. Ang maganda lang din sa buhay, pwede pong magkaroon ng mga karagdagang mga alaala, 'di ba? Yes. So kung merong umaalis, meron pong dadating, 'di ba? Naniniwala ako doon. Naniniwala at nananalig tayo na laging may ganun. Kung may aalis, huwag ka mag-alala, meron naman dadating. Kaya nga na-excite ako, sino kaya sa mga kliyente natin ngayon ang generous? Magpapasabog, di ba? Magpapajabongga. Correct, jabongga. So excited for Christmas. Yung ayaw magpakabog, no? Bigyan ng tambalan yan. Correct, di ba? Ganun yung pasikat, ganon. Ganun. Gusto pala ng tambalan, parang pinasisikatan sila. Sige, pasikatan natin. Ganon. Parinig na po ito. Naalala mo dati yung cellphone? Inaantabayan na talaga natin yan. Latest model. Diba? Latest model nila. Padala ng tambalan ng bagong cellphone. Correct. Ipadala pati ng ng speaker niyan lahat ng mga lahat ng produkto nila. Correct. Papatikim sa atin. Tama. Huwag kang mag-alala, manalig lang tayo, partner. May mga bago silang products. Dadating din tayo dyan. Nandun ba yung contact? Syempre, partner, nandun pa rin ang ating loves na loves. Baka naman, Miss Agi. Nag-name drop na. Actually, partner, isa sa mga favorite ko talaga na nasa office ko yung cherry purifier. Yan yung, kasi laging madaming pumapasok sa opisina ko eh. Talagang in full bloom yung kanyang yung kanyang to the maximum level yung kanyang powers. Correct. At lagi sila nakakaalala. Yes, mo, always. Last year, nung birthday natin. Yes. Lagi sila may padalang cake. Tsaka nung pandemic, hindi naman tayo nagkita-kita nun, pero nagpadala sila nung yung kwintas na may anting-anting. Ay, oo nga, correct. Yung may anting-anting. Laban
sa mga virus. Oo, di ba? Pinadalhan tayo noon at bibihira. Ay, natanggap mo ba? That time, bibihira yun, ha? Oo naman, yung Ilan tayo sa mga piling-pili na pinadalhan correct, nila. diba? Mga pang 16,000 lang naman. Ang Very dami pala. special. Feeling special. Ang dami palang pinadalhan. Kasi ang mga artista lang nakikita ko nagsusuot Oo nun, nga, kasi sila lang ang mga meron. Oo. Natanggap mo ba yung parang paanting-anting galing sa kanila na laban sa mga mangungutang? Ay, meron Na-receive ba? mo? Ay, naku, hindi mo na-receive. Ilan lang kami ilan lang kami nabigyan. O ganyan. So, yun yung sinasabi natin na minsan may jabongga, minsan dadating yung pagkakataon na baka wala kasi may mga pagbabago pagdating sa mga pagbabudget, 'di ba? At hindi dapat sumama ang loob natin kapag ganung may mga pagbabago. Correct. Season lang din kasi yan eh. Panapanahon. Tama. Kung bongga dati, maaaring hindi ngayon. Kung bongga pa rin ngayon, hindi magpasalamat. Correct. At kung mas bongga pa sa susunod na panahon, edi thank you din. Yes. Diba? Pero lagi po nating tatandaan, may mga pagbabagong nangyayari. So yun yung sinabi yung tambalanisa natin na nagtatanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Wala lang, nakakalungkot lang na may mga kaibigan pala talagang nagbabago. Dati meron ako mga kaibigan na sobrang simple lang. Nagkita kami recently, grabe, sobrang parang hindi na sila yung mga kaibigan kong dating simple lang. Ako kasi hindi po ako nagbago, simple lang din ako. Anyways, God bless sa tambalan at sana magkita po tayo sa darating na Kapaskuhan. Ayan, pagka ganyan nagpaparamdam. Alam mo, magkikita lang. Alam mo, kita lang. Alam naman ng mga pag ikaw ay isang tunay na tambalanista, alam mo talagang mahahamak ka kapag wala kang alay. Charot! Charot lang diba, yun. Silbi na pagkikita kung walang bigayan ng regalo? Yan kay Chuper na nanggaling. Total, Pasko naman. Sana magkita tayo sa Kapaskuhan. Pero charot lang yung yung kailangan may alay. Kasi minsan yung mga iba, syokot nang pumunta kasi walay da alay. Joke lang naman po yun, diba? So anyways, mabalik tayo dun sa kabisya natin na nag-PM. Oy! Nagkita kayo recently, yung mga dati mong simpleng mga kaibigan, hindi na sila simple. Ayun yung sinasabi natin. Nagbabago po talaga lahat. Hindi mo naman i-expect na yung dati mong kaibigan hampas lupa siya for life, diba? Dadating din talaga yung panahon na magle-level up siya. Hampas lupa pa rin pero leveled up na. Nakabihis na hampas lupa. May mamahaling cellphone na hampas lupa. Nakalipstick na mamahalin na hampas lupa. Ibig sabihin, ang sinasabi lang natin, they're actually still the same people. Kaya lang, syempre, kapag nadadagdagan ng experiences, nadadagdagan ng pera, nadadagdagan ng wisdom, may mga ganong mga pagbabago, diba? And hindi masama na mag-evolve, ha? Hindi masama na biglang umarte ang isang tao. Di ba minsan naiinis tayo, feeling natin nagyayabang na agad. Porke yung kaibigan natin dating simple, ngayon nagpo-post sa FB ng mga kung ano yung meron siya, ganyan. May feeling tayo kaagad na, na nagyayabang, mayabang agad. Mayabang agad, hindi kaya inggit ka lang. Pag inggit, pikit, di ba? Hindi kasi may ganun, partner, na parang, meron ako nabasa recently merong in-interview na sobrang yaman. Tapos parang simple lang siya. Pero super yaman talaga siya. Tapos parang ang caption was, yung tunay na yung bilyonaryo versus yung kaibigan mong nagkapera lang, yumabang na. Ako para sa akin medyo may mali doon sa caption kasi pagka ang isang tao biglang nagpakita ng yung kanyang achievements, yumabang na ba agad yun? 'Di ba? Baka hindi naman siya yumabang, baka may mali dun sa pagtingin mo. 'Di ba? Kung pinost niya yun, 'di ba? Kayabang-yabang din naman talaga. Kung kayabang-yabang din naman talaga. Kung may achievement ka, iyayabang mo naman talaga yun Pero depende kung paano mo titingnan. Yun na nga Diba? Kaya nga hindi siya, feeling ko, it's not about the person who posted. It's not about yung kunyari dito dun sa kabisyo natin na it's not about your friend na biglang hindi na siya simple. It's about how you reacted to it. Bakit ganun yung tingin mo? Hindi ba dapat, grabe ka friend dati ang itim-itim na siko mo ngayon, di ba? Walang bahid. Di ba dapat parang ganun? In fairness ano ba yung mga ginagamit mo mga pangkuskus dyan, di ba? Kasi wala nang bahid ng mga pekas mo nung araw, di ba? Parang ganun versus, grabe naman, kuminis na, yumabang. Porque kuminis, mayabang agad. Hindi ba pwedeng gusto niya rin talaga mag-level up yung life niya? Totoo. Diba? Meron talaga ito, parang napag-usapan natin to before, partner, na may mga tao talagang low-key,
May mga bilyonaryong low-key, pero marami rin akong kilalang milyonaryo na hindi sila low-key, ha? Ibig sabihin talagang branded sila from anit hanggang talampakan. Hindi sila low-key. Ang rangya ng pamumuhay. Correct, totoo. May mga ganun talaga. At hindi masama yun. At yung sa mga gusto nilang simple lang sila, hindi rin talaga masama yun. Kanya-kanya talaga. At dun sa, again, babalik ako dun sa kaibigan mo na umarte na, sinabi mo, hindi ko alam yung definition mo ng umarte. Umasta, gano'n? Oo, hindi ko alam. Siguro dating sintets umarte. Ibig sabihin, dating wali, tapos ngayon, madami na, gano'n. May masama po ba dun? Ako nakikitang masama dun eh. Kung tinapakan yung pagkatao mo, yun, siguro masasabi ko masama yun. May 5 guhit siya ng kasamaan, di ba? Pero yung mga tipong hinamak ka, di ba, nung nagkita-kits kayo, ano ba yan? Chuchuchu, ganyan. Pero kapag hindi, yung bang lang talaga siya, nag-level up yung life niya, hindi masama yun. Walang pagkakamali yung taong nag-post ng kanyang achievement sa buhay o kung ano man yung meron siya. Kasi karapatan naman niyang mag-post. At social media, niya yun, account, di ba? Yes, nagkakaroon ng mali dito kung paano mo tinitingnan. Yan, POV mo, mindset mo, may mali talaga. Naku, laglag ka sa listahan ng mga sa Christmas. Bibigyan ng regalo, sige. Sa trot, oo. Di ba kung ang kaibigan mo ay nakita mo mag-post ng kanyang achievement, di ba? Achievement sa kanya ang makarating sa isang lugar na pangarap niyang puntahan. Tama. Tapos nung nakita mo to, hindi ka natuwa. Hindi, oo. Diba? Naku, sinasabi ko na nga ba? Tingnan mo, wala naman siyang pera. Correct. Pero diba? Bakit siya nakakapunta doon? Tingnan mo, diba? diba? Pwede, dapat, alam mo yung mga, may mga comment sinabi. pa, diba? Dapat inipon niya na lang. Hindi na siya nahiya doon sa nanay niyang naghihirap. May mga ganyan kang comment. Naku, yan yung mga kaibigan mo, partner, na kahit anong post mo, hindi nagla-like. Naku, mga ingitera yan. Malinaw. Malinaw. Nako talaga. Na itong mga taong ito, ang taong inggit sa mga nakikita nila. Diba? Compared, halimbawa, nag-post yung kaibigan mo, diba? Alam mo matagal niyang pangarap na makarating ng Boracay. Tapos na-post niya na. Correct. Diba? Diba? Wala ka nang pakialam kung saan nanggaling yung pera niya. Ang importante, achievement sa kanya makarating ng beach. Kasi niya ng yung Bora. pangarap niya yun eh. Tapos ang naramdaman mo, natuwa ka for that person. Yun ang magandang perspektibo. Correct. Kapag hindi ka natuwa for that ingitera ka. Ingitera ka. Yung pagka, ba yan, Boracay, yabang? Hindi mo tingnan mo yung nanay nga. Hindi yung, ang dami mo nang sinabi. Yung anak, hindi mo lang maibili ng bagong sapatos. Oo, pero nag-Boracay. Iba na talaga. Ang yabang na talaga niya. Diba? Ang mali is kung paano mo titingnan. Yes, totoo yun. Kasi katulad ng kanina pa namin binabanggit, people change. Expectations change. Priorities change. Kung dati, simple lang siya, pwede siyang mag-level up. Meron namang mga leveled up na gustong baliktad naman. Ayaw na nila ng leveled up na life. Ayaw na nila ng masyadong successful na ang dating ang dami masyado. Gusto nilang bumaba sa mababa na simple lang, chill lang. 'Di ba? Wala masyadong isipin. May ganun din. At hindi mo rin masisisi yung mga taong ganun. Ano ba yan? Ang yaman na. Gusto pa maging simple. Ang dami mo sinasabi. Pag inggit, pikit. Yan talaga eh. Dapat natin maintindihan, totoo yun, nagbabago po ang tao, nagbabago ang panahon, nagbabago ang lahat sa mundong ito. Diba? At dapat nating tanggapin yun kahit ikaw may pagbabago. Ikaw din pero sa sarili mo. Pero hindi yun ginagawa ng issue ng ibang tao. Ulitin ko ha, pag inggit, pikit. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Kasi pag naintindihan mo yung idea na ang tao ay nagkakaroon ng pagbabago, di ba? Maintindihan mo kung bakit siya nagkakaganon. Hindi ka gagawa ng issue sa kanya. Correct. For example, nagkaroon ng magandang trabaho. Wala bang magbabago ang maraming aspeto ng kanyang buhay? Lifestyle, di ba? Yung time niya sa mga kaibigan. Kasi nagbabago talaga eh. Kaakibat ng magandang trabaho ang pagbabago sa lifestyle. So nakakarating na siya kung saan-saang lugar, nakakabili na siya ng mga paborito niyang gamit. At pag nakita mong itong lahat ay, di ba, nagkaroon siya, wag mong gagawa ng issue yun. Kasi kaakibat yun ng pagbabago niya. Di ba? Kaakibat yun ng pag-unlad niya. Diba? Ang halimbawa, ang isa pang tao, kunyari, dati madalas mo nakakasama kasi single siya. Ngayong may asawa na siya,
'Di ba? Magbabago na lahat. Magbabago na yung oras nila sa iyo. Correct. 'Di ba? Magbabago na rin yung punto de vista niya sa buhay. Mas magiging mature siya kasi mas marami na siyang responsibilities. Mga natututunan niya sa buhay. Ganon. At hindi mo dapat masamain 'yon. True. Ano Diba? porke nagkaasawa na, wala ng oras, grabe nagbago na talaga siya. Bulok, yabang. May mga ganun. Parang hindi mo naiintindihan yung pagbabago. 'Di ba? The word change. True. Nangyayari talaga 'yun. At pwedeng baliktad yung sinasabi natin na merong mga bonggang-bongga sila dati. At meron ding baliktad na from mabait to sumama ang ugali. At meron ding baliktad na from masama ang ugali to bumait. Yes. 'Di ba? Kaya hindi mo dapat i-define ang isang tao sa kanyang past. So kung ang past niya ay kunyari hindi masyadong maganda dahil may mga ginawa siyang hindi maganda in the past, 'di ba? Na naging rason kung bakit ang tawag sa kanya before ay bully o kaya masama ang ugali, 'di ba? Hindi ibig sabihin noon ay hindi na pwede magbago 'yan. Pwedeng magbago 'yan. Pwedeng magulat ka, sobrang aktibo na sa simbahan 'yan. Pwedeng magulat ka, siya na pala nag-uumpisa ng mga feeding program sa barangay nila. Pero nung araw, talagang hindi mo makakakitaan ng kagandahang asal, 'di ba? Pero dumating yung panahon, nakapag-isip, naging mas wais, 'di ba? Naisip na hindi na uso dapat yung masamang ugali, 2023 na, di ba? Naging mabait. May mga ganon. We have to accept that there are changes. Yes, things change, mga kaibigan. Huwag mong gagawing masama kung may pagbabago ang isang tao, lalong-lalo na kung maganda naman yung pagbabago na yun. Correct. Diba? Maging issue sa'yo kung naging masama yung pagbabago at nadamay ka sa kasamaang yun. Yun. That's the time na pwede mong gawing issue. Oo, correct. Pero yung nagbago siya dahil nag-progress siya, nag-succeed siya sa isang bagay, nagkaroon siya ng achievement, 'di ba? May nabili siyang bagong gamit, nakarating siya sa ibang lugar nang hindi ka naman niya inapi, 'di ba? Walang dapat na maging issue doon, yes. 'di ba? Let's be happy doon sa success o achievement ng ibang tao. Correct. Hindi lang talaga lahat ganun. Ako naniniwala talaga ako na I truly believe that yung mga kumars, yung mga kumpars, yung mga sinasabi mong kaibigan mo sa Facebook na never nag-like ng mga posts mo, confirmed. Confirmed. Medyo may jinggit yan, di ba? Alam mo, dumaan naman talaga sa feed niya pero never nag-like. Confirm. May jinggit. Totoo yun. Sabi ni Joey Pitaliano, kahit ano ang gawin mo, may masasabi at masasabi ang tao. Kaya gawin mo na lang yung maganda para sa buhay mo nang wala kang inaapakang tao. Yun yung perfect, di ba? Serve God by helping others. Yan. Yes. Sabi niya, yan Mina, ganyan yung ibang tao, mag-travel ka lang, yumabang ka na. Hindi ba pwedeng nag-unwind lang kasi deserve mo naman? Sinisilip nila, hindi naman galing sa kanila ang pinanggastos mo. Actually, sa totoo lang, people will always have something to say. Kahit nga mabait na tao ang daming sasabihin. Ang bait, alam mo, ang bait-bait niya, sobrang bait niya, tanga na niya, di ba? Ang bait na nun, pero may nasabi ka pang hindi maganda. So you do you, di ba? Ikaw na bahala, basta ang importante, wala ka talagang tatapakan tao. Totoo 'yon. Tsaka yung mga yung mga maraming tao yung tipong bakit mas nakikita nila yung yung negative ng achievement ng ibang tao na parang ba't nakita mong mali? Ba't nakita mong kunyari nakapagpatapos ng pag-aaral? Tingnan mo, parang may nakitaan ka pa ng mali. Kung tutuusin pag titingnan mo yung buong picture, nakapagpatapos siya ng pag-aaral. Sasabihin, kasi baon naman talaga sa utang yan. Tingnan mo. Yung balita ko, nagsanla ng kalabaw. Ano pakialam mo doon? Diba? May ganun tao na parang, ang ganda na ng buong picture pero nakitaan mo pa rin ng mali. Diba? Ang dahil ganun tao. At dahil doon, sino ang mali? Partner, diba? Yung bang nagsanla ng kalabaw para makapagtapos ng pag-aaral? Totoo. Hindi, diba? Correct. Ikaw na nakikitingin ka na nga lang sa social media. Nakikimarites ka na nga lang. Oo. Ang daming ganun tao na parang, yes. Nakitaan mo pa talaga ng mali yan. Ako tutusin. Dapat nga, i-congratulate mo yung, yung tao na yan. Kung anumang paraan na napatapos niya ang mga anak niya sa pag-aaral, diba? Ako wala akong nakikitang mali doon unless kung saan mo nga kinuha yung yung resources na yon. Pero unless ninanakaw sa iyo. Kung hindi mo naman alam yung ganung klase ng kwento, 'di ba? Wala ka dapat makita na mali doon. Correct. 'Di ba? Dapat
inspirasyon yun sa'yo. Dapat i-congratulate mo yung taong yun. Hindi mo sasabihin, baon naman talaga sa utang yan. Dami pang sinasabi. Ano nga yun, dami nga kakilalang dami kong kakilalang Bombay na inutangan yan, hindi pa nababayaran. Ano ngayon? Di ba? Ano ngayon? Ang daming ganun tao. Oo. Di ba? Dapat wala ka ng pake. Correct. Wala ka ng pake dun. Tsaka minsan, actually madalas pala, yung inis na inis ka doon sa taong yun, pero naka-follow ka pa rin. True. Yamot na yumot ka. Actually, sabi nga daw nila, your bashers are your number one fans. Kasi sobrang super bantay sila sa life mo. Diba? Tinitingnan nila yung lahat ng mga galawan mo. Tapos gagawa. Correct. Oo, lahat ng achievements mo, lahat ng mga pinuntahan mo, lahat yan, yung kikitaan niya ng hindi maganda yan. Oo. Pero ka lagi nakasubaybay. Kasi nga, your bashers are your number one fans. Kaya kung halimbawa binabash ka ng ganyan o kaya may mga sinasabi tungkol sa'yo, ang hirap minsan na parang maging mas wais na hindi mo papatulan. Pero in the end, ang POV mo dapat doon, artista ba ako? 'Di ba? Para pagtuunan nila ako ng time. Ganun. Ang kulit ng mga tao No? Totoo. Makulit tayong lahat. Yung tipong inis na inis ka every time na makikita mo yung post niya, pero naka-follow ka. Diba? Inaalam mo kung anong latest sa kanya. Correct. Pero naiinis ka. Pero yamot na yamot ka sa bawat sa bawat mini-message, bawat post. Bawat post niya, galit ka. Pero lagi ka nakaantabay sa ipopost niya. Correct. Si Con says, Miss Nicole Yala, pabati naman po sa tatay ko na happy birthday in heaven kay Mang Boyet Payumo. Ayan. Ito din ang sabi naman ni Michael Pulido. Yung yamot na yamot ka sa tao, pero pagdating ng araw, sila pala yung tutulong sa'yo. Awkward. Yan din ang bilog ang mundo, guys. Yes. O partner, tayo ba yung magpa-fanscan? Ayan. Habang nandito ang ating mga tambalanista na nakatutok. Gusto niyo ba ng 500 pesos? Ito na ang chance mo na magkaroon ng 500 piso sa ating fanscan. Kaya Manila, scan mo na! Ayan na. 500 piso ang naghihintay sa maswerteng fan scanner. Yan. So kung first time mong tumutok sa ating Facebook Live, ito po ang tinatawag nating QR code. Itong QR code na to will give you the chance to win prizes. At 500 pesos ang pinapamigay ng tambalan. All you have to do is to scan this with the camera of your cellphone. Ang sagot po sa tanong ay hindi po dito sa FB Live, kundi po sa ating QR code, sa ating fan scan. And our question for today is name the movie. Ito yung sikat na quotation doon sa pelikula. This is Laila Magtalas version 2.0. Wiser, braver, stronger, bolder, fiercer. Ay, I love Laila Magtalas. Okay. Anong pelikula yan? Sarah G yan, diba? Letter A. To Love You More. Letter B. Conjuring 3. Letter C. It Takes a Man and a Woman. And letter D. Pretty Woman. Yarn. Super love natin yan si Sarah G. Feeling ko Conjuring. Nadinig ko yun doon. Oo, feeling ko rin. Nagtagalog. Ay, hindi. English pala. Oo, tama. Diba? Conjuring nga. Conjuring 5. Ayan. So, sagutin lang po sa QR code po ang sagot. Hindi po dito sa Facebook Live. Ang magsasagot dito sa Facebook Live, Oo. Adik. Confirm, adik. Nakatutok sa atin si Ella Marie Luz from Hong Kong. Si Teresa Santos says, posting achievements is an inspiration and encouragement for improvement. Huwag mainggit. Be happy for others. Yes. Dapat yung nakikita mong achievement ng ibang tao ay inspirasyon. Para sa'yo. Kung hindi mo nakikita siya as inspiration, walang mali sa kanya, may mali sa'yo. Correct, totoo. Walang mali talaga sa kanya. Niya yun page niya yun, totoo, account niya yun, kalayaan niyang i-post yun. And yes, achievement niya yun. Yes. J. Mark Mendoza, watching from Taiwan, ang sexy na ni Balahura. Now lang ulit ako nakasubaybay sa tambalan. Hello, welcome back. Si Tart Caldeo is watching from Rojas City, Capiz. Hello rin kay Erwin Cortado.
Ethel says, politician ang pirma ni Queen Nicole. Talaga ba? Okay. Sabi ni Justin Miranda Buhay, ako nga, Nicole, Chris, nakabili lang ng iPhone ko para sa sarili ko. Ang dami nang nando-dog show sa akin. Para bang wala akong karapatan na bumili ng para sa sarili ko. May ganon. Diba? May ganon kasing partner, yung bang, tawag doon, may ganon na sasabihin yung ibang tao. Natatandaan ko dati, pa ako nito, estudyante. Di syempre yung nanay ko, partner, hindi nga masyadong, wala nga kaming masyadong kita. So parang minsan bumili ko ng Coke para sa sarili ko. Parang may narinig din akong comment. Oo, na parang, grabe naman, nakabili pa siya ng Coke, samantalang yung nanay niya nahihirapan. Alam mo yung mga ganon? Parang, okay. May ganon. Meron at merong mga ganyan. Totoo. Shoutout daw sa Team Arenas from San Pedro, Laguna, galing kay Mariquit Crespo Arenas. Hello po. At din, ma-observe mo din, may mga tao na aantayin ka lang na magkamali. Marami din excited ganyan. Yan, 'di ba? Excited yan na may mangyari, hindi lang dun sa magkamali na may mangyaring hindi maganda sa iyo. Tapos ibabalik nila lahat ng mga kinaiinisan nila sa iyo, 'di ba? Para para mas lalo kang ibaon, ganun. May mga ganun tao na sobrang nahahappy sila sa pagbagsak ng ibang tao. May diba? ganun. Kalungkot, pero may mga ganun talaga. Maraming ganyan. So itong mga binabanggit natin, pag nakilala mo na isa-isa itong mga taong to. Yan yung mga ililigwak na natin sa listahan ng Pasko. Speaking of, dahil yun yung topic natin. Sila. Oo, yun. Hindi lang nga yung Pasko, iligwak mo na sa life mo yan. Kasi mga toxic yan. Totoo yun. Correct. Sabi naman nung Zen Gadi, but it doesn't mean na you have to post everything that you have. Pwede namang hindi i-post. Meron akong kakilala, rich sila, REACH, but never sila nag-flex na kung anong nabili nila. Okay. Ako para sa akin, wala kang pake. Wala kang pake kung gusto nila i-post lahat. At wala rin naman tayo magpake dun sa mga sobrang rich nila. By the way, rich is RICH. Yan. Yung mga sobrang yayaman nila na hindi sila nagpo-post. May mga tao talaga hindi ma-post At may mga taong ma-post. 'Di ba? At kung gusto nila i-post lahat, ultimo yung binili nilang okra, wala tayong pake. 'Di ba? Lahat tayo ay may kalayaan na gawin o i-post ang gusto nating i-post. Correct. Sa social media. Tama. Basta account mo 'yon. Tama. Hindi ka nang hack ng account tapos ka nag-post, 'di ba? Doon may mali. Ginamit mo yung account ng ibang tao, 'di ba? Basta account mo 'yon. Ako pagkakaintindi ko lang, may kalayaan tayo na na i-post. Yes, lahat ng mga gusto mo, correct. Control mo 'yon. Basta tama, Kung mali, di ganun talaga. Ganun talaga, wala na din tayong pake. May mga taong mga kamalian niya sa buhay niya. May mga tao talaga negatron ganun. Ganun din ang sabi ni Amy Gabo, hindi nila kayang maging masaya sa achievements mo. Yan. Basta lagi may masasabi. Lagi meron. Ang tanong ni Mitzi Santiago, good day po, tayo lang bang mga Pinoy ang ganyan o tingin nyo pati ibang mga lahi din? Feeling ko, people in general. People, lahat ng tao. Lahat yan. May inggit, may selos sa katawan. Lahat yun, it's human nature. Hindi siya mawawala. Yung diba iba lang talaga dominant, diba? Na mas kita, na mas halata sa kanila. Yung mga iba, simple lang sila. Simpleng inggitero lang sila, diba? Mga pero pailalim. Pero sasabog na yung puso nila, diba? Naglulupasay na sa bahay nila pag nakakita ng post ng ibang mga kaibigan nila na kinaiinggitan nila. Ganon. Ganon. Pabati naman po lahat ng mga taga Panabo City, Davao del Norte. Ayan. Lagi nakikinig sa inyo since 2010 from Panabo South Eagles Club. Kay Bobby Lidres Galo. Salamat po. Thank you sa pagtutok. Tanong ni Rona Cheng Villanueva, bakit po kayo lagi nakatingala? Sino? Ako ba? Parang ganun yung tingala, di ba? Oo. Hello, sino nakikita niyo nakatingala? Si Maris Piamontes, also Tambalinisa from Davao. Tungo. Baka tungo or tungo pag nagbabasa sa cellphone.
LG Jojo is watching from South Carolina, USA. Si Kreen na Gualdrapa, wag na tayong lumayo sa mga kamag-anak pa lang palong-palo na. Maraming say pero wala namang ambag. Trot, wala madaming sinasabi pero walang ambag. Kaya nga diba lagi ko ito sinasabi, okay lang mag-divorce ng kamag-anak. Hindi lang asawa ang dinidivorce. Kahit kamag-anak pwedeng i-divorce. Sabi naman ni Kirstens, practical na talaga sa panahon ngayon. Kahit simpleng handaan na lang at mga anak na lang ang bigyan ng regalo. Pero kung sobra sa buhay, pwede na ding malalaki at share blessings. Ay, totoo din naman, ito yung topic natin tungkol kanina na minsan na magugulat ka, bonggang-bongga sila magbigay, tas sunod na panahon, hindi na. Kasi mas practical na sila. Siguro na-realize nila, bakit bigay ako ng bigay, wala naman ako natatanggap na kapalit. Hindi masama yun, na mag-isip siya ng gano'n, na na-realize ko, puro ako bigay, walang balik. Or, yun nga, yung budget nila, hindi na gano'n. Tsaka, yun nga, mas practical na sila. Bakit kung ano naman kailangan bigyan lahat, diba? Mga gano'n. Laging may comment ang lahat ng tao. Ito, magandang observation yung comment ni Oyen Mina. Kaya hindi umaasenso di ba? Ang Pinoy, di ba, hilahan pababa. Fact din to. Fact. Inggit pa more. Tingnan mo ang buhay nila, ganun pa rin, never umangat. Di ba? Magandang observation yun. Yung mga tao na iinggit sa'yo, never umangat ang buhay. Bakit? Kasi naubos yung oras nila. Kakabantay sa'yo. Oo, sa halip na gumawa ng paraan. Yes. Diba? Maria Michelle Mondia, shoutout po from Mindoro Occidental. Si Eddie Rosie, sabi niya, Inay, pa-shoutout po, it's our 19th wedding anniversary. Sana binanggit mo yung pangalan ng Diyosawa mo. Happy 19th wedding anniversary. Wala pa din yung online radio ninyo. Which Dennis Villahermosa, kahapon pa ito nag-message sa akin. Which online radio are we talking about? App ba? Wala ba tayong live streaming kasi minsan may mga radio apps na hindi official for Love Radio. Yun. Parang yung mga iba na bakit hindi na po kayo nagpo-post sa YouTube? Tapos sabi ko, talaga ba? Tapos sabi ko, alin pong account? Hindi po yun yung account ng Love Radio Manila. Yun. So ibig sabihin hindi po yun legit na account. So anong online platform ito, Dennis? Yan. Jinky Castor Gamboa. Huy, tambalan. More power. Si Denise Martin Cortez. Kami nga po, palaging may nagsasabi, padala mister ng goods from Korea, lalo ng mga sapatos. Sabi ng asawa, wala silang pake, baka wala silang pambili. Yeah, basta iwas tayo kapag ganyan yung mga ganyan yung mga tao, iwas tayo. Janet Chico says, it's like having the dot in a clean bond paper. People sometimes look more on negativity than positivity about life. Kaya go lang sa life under God's grace and mercy. Ganun. Totoo yun. Yung sipong ang linis-linis ng bond paper. Pero ang makikita mo yung dumi. Yung dumi. Ng bond paper. Oo. Ganun tayo mga tao nakikita natin yung mali. Correct. 'Di ba? Kumpara sa ginawang maraming mabuti. Ayun, sabi ni Dennis, live streaming sa www.radio.org.ph. So hindi po siya amin. Oo. Doon ka sa amin. Ba't ka lumalayo, Dennis? www.loveradio.com.ph. Kami po ay live lagi. App, Love Radio app, pwede nyo pong i-download. Pinapabati ni Celine Arais de Lima ang kanyang family sa Balilihan, Bohol. Hello! I miss Bohol. Ganda. Napakagandang lugar. Patawad na po, ito na. Happy 19th anniversary to my Diyosawa, Samuel Salamero. Ayan, ganyan. Paano kung hindi ko na ito nabasa? Rose Rosie. So kung may papabati po kayo, isama niyo po sa comment. Kasi minsan, pabati po yung nanay ko, birthday niya ngayon. Okay, anong pangalan ng nanay mo? Paano niya malalaman na siya yun? Happy birthday sa nanay mo din. Oo, diba? Happy birthday sa nanay mo.
Sabi ni Jerry Loloy, ang ganda ng hikaw ni Nicole Yala. Yan ba ang sikreto paano makahanap ng poging daddy? Eto nga. Kapit ka lang dito. Kapit ka sa gold. Diyan sumasabit. Diyan, sabit ka dito, ganyan. Nagbibigay ng swerte yan. Oo. Lucky charm yan. Si gold is an investment. Yes. Kaya nagbibigay ng swerte. Correct. Hindi pamalas yan. Tama. Hindi palugi. Hindi palugi. Paano to? Paangat. Paangat. Yan. Minsan magugulat ka yung dati mong binili na ganitong halaga. Kapag binenta mo siya ulit, pwedeng mas mataas na yung value niya kasi pataas siya. Ba't ayaw mong gawing business partner? Maganda yan. Maganda yan. Total, mahilig ka naman sa alahas. Okay na akong endorser. Ang dami ko nang ginagawa, partner. Masayang-masaya na ako bilang brand ambassador ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Ayoko nang dagdagan yung isipin. Okay lang ako. Para pag-uwi mo, alam mo yung pag-uwi mo sa bahay, ang dami mong alahas. Tsaka saka na, partner, pag may vault na kami. Hindi, tsaka na. Happy na ako to be modeling the jewelry for Mayat de la Rosa. Na by the way, I hope safe po kayo nakarating sa Hong Kong. Yan. So nasa Hong Kong sila. Oo, kasi merong fair, jewelry fair, may mga ganun. Palibasa, hindi affair lang alam natin, partner. Hindi Secret natin alam. Secret affair lang alam natin, partner. Tsaka afam, ganyan. Pero yung mga may jewelry fair kasi sa Hong Kong. So every now and then, they go there kapag merong jewelry fair. Siyempre, para alam din nila yung mga latest, para bongga dito sa Pilipinas. Kaya kung tutuusin talagang yung kahapon pumunta ako sa kanilang branch sa San Bernardo, sa Arangke. Ang daming mga bago, parang laging may mga bagong design. Magandang magandang business kasi hindi ka malulugi dyan. May nga lang, syempre lahat naman ng business may kaakibat na risk. Meron akong kaibigan na sabi bibilin, kinuha, hindi na binayaran. Mga ganon. So dapat wise din talaga tayo. Correct. May mga ganon. Kasi galawin o hindi mo siya galawin, ang pero value niya. may value siya. Yes. And madali siyang maliquidate. Diba? So, hindi siya yung tipong halimbawa, lupa. Investment, maganda ding investment ang lupa. Kaya lang, pag i-liquidate, diba, i-convert mo siya sa cash. Mahirap, it will take time. Compared sa alahas, anytime pwede. Ang daming pwedeng posible agad na makakabili. Correct. So, parang considered as na din siya. Cash. Yes. Ganon. Truly. Current asset kung tawagin. Correct. Mga ganon. Ano ba yan? Bakit parang kahapon pa may mga dito? May mga tawag doon? Sinusundan ka ng gamo-gamo. Nabubulok ka bang saging? Amoy ka bang nabubulok na bayabas? Feeling ko. May feeling ako. Wait lang. Amoy yung mga partner. Mukha ba ako na... Ang alam ko lang amoy cabinet to kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nasusuot, di ba? Pero yung ba? Ganun yung mga gamo-gamo yung galing nila. Alam yung palapit sila dun sa mga bulok na saging. Yung kahit alam mo, may taklob sila. O kaya nagagawa na paraan. Alam mo yung kwarto mo, sealed naman, glass naman lahat, for example. Window, wala talagang butas. Tapos magulat ka, iniwan mo yung saging, tapos hindi mo napakailaman ng mga 2 araw. Magulat ka, may gamo-gamo siya. Ito nga, sealed na sealed to eh. Oo. Hindi ko alam kung sino nagdala ng gamo-gamo. Ako ba? Kapon pa to Baka amoy kang guava. Diba? Amoy kang banana. Yun lang nakita kong ginadapuan ng gamo-gamo eh. Hindi, may banana dun sa amin, sa kwarto ko, sa office. Baka galing dun. Galing dun. Isel Santos says, yes, Miss Nicole, I bought kay Mayat de la Rosa sa Arangke. Ang gaganda ng design ng ring. Love it. Ito, dun yun. Lalo na kung jewelry lover ka. Di ba na parang, ang sarap nun na ito yung kinakatuan mo siya, kalikutin araw-araw, nasusuot mo araw-araw, pinagkakakitaan mo araw-araw. Feeling ko yun yung ikigay mo, partner. Tama. Feeling ko, go for it. Go for it. Yung do it your as Oo. Hindi na madali. Natataranta ako. Huwag ka makayam sa stress. Dito muna ako sa model lang ako. Dalian mo na. Bilisan mo na. Nakaka-pressure. Mamamatay na ba ako bukas? Kasi sa nakikita ko lang, that's your ikigai. Di ba yun yung sinasabi natin, mga kaibigan? Find your interest. Find things that will make you happy and at the same time, pwede kang kumita. So in this case, 'di ba, knowing Nicole Yala, mahilig siya sa alahas eh. Bakit ka palilipat ng iba? This is your ikigai. Hindi naman ako lilipat, partner. I mean, maghahanap ng mga nakakapagod pang negosyo.
Bakit ka pa maghahanap ng mga nakakapagod? Baka mag-i-import ka pa ng mga hipon dyan. Hindi mo naman siya gusto. Totoo talaga yan. Mahirap talagang ipilit mo sa sarili mo yung isang bagay na hindi mo pala siya gusto. Diba? Minsan ganun yun parang, diba? Aha moment. Oh, this is my ikigai. Bakit hindi ko nga ba siya ma-pursue? Yeah. Actually, kaya naman, doable siya. Diba? Sige, alam nyo na mga kabisyo ha, simula ngayon. Alahera na po siya. Alahera na ako. Bili na po kayo sa online shop ko. Diba? Madali na siya. Puhunanan mo na siya. Ayun na nga kasi ang mahirap doon, partner. Penging pampuhunan. Ayun na nga ba sinasabi ko. Ano ka muna, kunyari, mag-angkat ka muna sa Mayat de la Rosa. Yan, pwede ganyan. ako, tapos ibebenta ko to. Diba? Yung mga alam ko na. Kikitain mo doon. So, anin ko dito, partner? Competition ka. Competition na ako nung in-check na lagi pumupunta dito. Yan, mga ganun, diba? At hindi mo siya katatamaran. Kasi gusto mo siya. Oo, totoo. That's your Ako ikigai. gusto ko talaga to. Yung mga Yes. kaartehan na ganito. Correct. O siya. Exit na muna tayo dahil umpisa na naman po. Umpisa na naman ang ating Tambalan. susunod na tambalan. So putulin na muna natin itong break segment muna. na ito. See you later sa mga kabisyo. Bye-bye!